Okay, good day, class. Let's talk about the chemical components of our uh, processing for the latent image. So, but before the specifications ng mga chemical components, reviewin lang natin quickly yung last week na major steps ng chemical processing. So, here, as you can see, after the exposure, ang mapo-form muna dun sa ating IR, dun sa film, is the invisible latent image. And for it to be visible, maging manifest image, kailangan niya mag-undergo ng mga uh, different processing procedure. Okay, so the first one to happen is yung ating development, and kung yung development, tapos after the development para ma-fix yung image natin, the fixer, and para maging ready for viewing and ready for handling and viewing, washing, and for the final step is the drying. Yung pwede na siyang tuyo na, pwede nang ilagay dun sa ating mga illuminator or view box. Okay, so but inside of these major steps is yung mga important chemicals that take into action. Okay, so ito nga siya yung ating unahin natin yung laman ng ating developer solution and developer solution. So ang developer natin in general is alkaline. Alkaline, pag sinabi nating alkaline or basic, ang kanyang pH is greater than 7. So ang pH nito ay ang pH niya is greater than 7. And so greater than 7. Around 10 to mga 10 to 11 ang pH usually ng ating developer solution. At ito yung mga components na bumubuo sa ating developer solution. So the first one is yan, okay. So before the different okay. So before the actual components, by the way, let's have a quick recall lang ng mga important natin, yung mga purpose nung mga mention nating major step. So the first one is the wetting. So for wetting, this simply swells the emulsion to permit the subsequent chemical penetration. So para mas mabilis yung action ng developer solution pag nilipat na sa kanya yung film, nilulubog mo na sa wetting stage yung ating film. But this is only under the manual processing technique ng yung lumang manual. Kasi sa present day nga, yung mga chemicals na gamit mas developed na or mas refined. Kaya si wetting pinasok na rin sa developer. Kung mapapansin nyo dito sa automatic processing, wala na yung wetting stage. Pumasok na siya sa developer. At merong chemical na magti-take over ng wetting stage sa developer natin. Okay, speaking of developing, so ito naman yung main na mag-a-act dun sa mga exposed silver halide crystal to produce the visible image from the latent image. Siya yung magde-develop or magko-convert ng mga exposed crystal para maging atomic silver na magiging density eventually dun sa film natin. Tapos after the developing dun sa lumang technique, meron pa tayong stop bath or rinsing stop bath na commonly gawa sa acidic solution, like yung acetic or sulfuric acid na mixture ng solution. That ang intention nun is to stop the action of the developer para hindi niya masyadong ma-exhaust yung activity ng ating fixer. So yung activity ng ating fixer. Okay, so yun yung just like the wetting stage, yung wetting natin yung rinsing din natanggal na sa modern steps ngayon dahil nga yung fixer na develop na rin siya ng husto. So mas kaya niya nang gawin yung dating separate na step pa ng rinsing stop bath. Okay, so yung fixer on the other hand, siya naman yung mag-i-stop ng developing and mag-fix nung image doon sa ating emulsion nung film. So paano niya magagawa yun? By hardening the
gelatin and stopping the action of the developer solution. Then, sa next one is the washing. So, yung washing natin, ang purpose nito is tanggalin yung mga sobrang chemicals para hindi masira yung image kapag i-display na sa stored. Kasi kung hindi siya i-wash, magpapatuloy pa rin yung action ng fixer, and that could be a problem, especially dun sa storage, sa storing ng image natin. And we also have the drying. Tapos sa drying naman natin, yung sobrang water will be removed. So ito nga yung last time na gumagamit ng mga high temperature blower, yung hot air, in order to make sure the very minimum na lang yung moisture na present doon sa surface ng emulsion, so that it would be suitable for handling and display. Okay, so ito yung kanilang mga approximate time before nung pinag-usapan natin. 15 seconds, mabilis lang yung wetting. Yung developer, yung luma, 5 minutes. Tapos sa 30 seconds sa rinsing, 15 minutes sa fixing, washing 20 minutes. Ang pinaka-time consuming yung drying, umaabot ng 30 minutes. Sa luma to. Pero sa modern day na manual processing, yung developer, mga 2 minutes na lang, ganyan. Or minsan pa nga less than 1 minute. Yung depende sa activity ng solution. Ganun din sa fixing, hindi na siya umaabot ng 20 minutes. Same goes with washing and drying. Mas maikli na ngayon. So that is because of the upgrade ng mga chemical components ng mga solution. So yan, panglumang technique yan. Pero pag sa modern na, baka patagalin nyo ng ganyan, sobrang tagal, masisira yung film na dinedevelop natin. Sa automatic, mas bumilis na, kasi hindi na tao yung manual na naglulubog doon sa mga solution, but rather it's the machine. So wala na si wetting dito, diretso na kay developing 22 seconds. Same goes yung stopwatch, wala na rin. 22 seconds lang din yung ating fixing. Washing 20 seconds, and still the most time consuming yung drying 26 seconds. Okay, so going dun sa ating developer solution. Yan yung developer solution natin, si developer solution, ito yung mga mga components, important components. So the first chemical component na mention dito, yung ating developing agent. So developing agent, sometimes tinatawag silang reducing agent. And tinatawag din silang reducing agent because they are the one to reduce yung mga silver ions in order to make them a numerous amount of silver atoms. So from silver ions, i-reduce niya to become silver atoms na magpe-perform siya ng redox reaction, yung reduction and oxidation reaction. So especially ang mako-convert dito yung ating silver ions para maging metallic silver. And yung mga metallic silver kasi, ano bang normal na kulay ng silver, di ba black? So kaya kapag sa film, kulay itim yung nakikita nating mga densities, and that is due to the action of the reducing agents or the developing agents of the developer solution. Ang chemical composition nun, penidone. So penidone, ang action ng penidone is reduce the agent producing shades of gray rapidly. So meaning to say, siya yung mabilis yung action. Siya yung kagad na aatake dun sa mga silver halide crystal na tinamaan ng X-ray, and ng purpose niya is mag-produce ng a little bit of darkness, yung shades of gray lang. Mas mabilis to. Yan. Then yung mas mabagal mag-take into action yung hydroquinone. Yung hydroquinone naman, kaparehas ni penidone na developing agent, pero siya dahan-dahan siyang mag-take ng action. At ang goal niya kasi mag-produce ng black tones. Yan, yung balance ng dalawa is important for density and contrast. So yan, kapag hindi maayos yung action ng penidone and hydroquinone, masisira yung image natin, especially yung contrast. And, so that's a developing agent. Another one is yung ating activator. Activator, on the other hand, ang purpose nito is to take over yung dating wetting stage. Saan siya karaniwan gawa? Sodium carbonate, sa iba naman sa mas automatic sodium hydroxide, mas matapang na alkaline or basic chemical, na ang purpose is to swell the gelatin.
Yan, to produce alkalinity and controls the pH. So siya yung nagpo-promote yung pagiging alkaline ng ating developer solution, yung nabanggit natin kanina na greater than 7 yung kanyang pH. And also itong sodium carbonate, siya rin yung magre-replace ng action nung wetting kanina na nakaseparate pa. So to swell the emulsion so that the easier action ng ating developer agent. Yan. Then restrainer, gawa naman si restrainer sa may potassium bromide. Itong si potassium bromide na restrainer, ang purpose niya is to regulate the activity of the reducing agent so that yung mga hindi mga na-expose ng X-ray hindi ma-develop. Ang dapat lang kasi ma-develop ng reducing agent is yung mga ano natin, yung dapat ma-develop is yung ating mga exposed silver halide crystal. So poprotektahan ni restrainer yung mga unexposed. Tapos hayaan niya ang directly maapektuhan ng presence ng developing agents yung ating exposed silver halide crystal. Pero i-regulate niya rin na wag namang sumobra yung action kasi pag nag-overdevelop lahat na lang mangingitim doon sa film natin, masisira yung contrast. Yan, kaya sabi dito, anti-fog agent kasi magko-cause ng fog kapag sobrang mag-take in action yung yung mga reducing agents, si hydroquinone and si phenidone. And then aside from anti-fogging agent, it protects the unexposed crystals from chemical attack. So yun nga yung binabanggit natin kanina na ipe-prevent niya na ma-develop pati yung mga unexposed. Kasi pag nangyari yon, fogging ang result, masisira yung contrast. Another one, we have the preservative. So si preservative naman si sodium sulfite, siya ang nagko-control ng oxidation which maintains the balance among the developer components. So siya yung parang yung from the literal na preservative para hindi mapanis kagad yung ating mga chemical solution. So para kahit mga ilang araw, linggo ang lumipas, pwede mo pa siyang magamit ulit. So pagka hindi gumagana si preservative, saglit lang ma-expired yung ating developer solution. Saan naman siya gawa? Sodium sulfite. Hardener on the other hand, sa may sa may automatic yung glutaraldehyde. Sa manual kasi hindi naman kailangan kasi ang purpose ng temporary hardener. So this is just a temporary hardener dito sa natin sa may developer solution. May isa pa kasing hardener pa, may sa fixer, yun yung mas permanent na hardener. Etong hardener sa natin sa may developer solution, ang purpose niya lang is to regulate the swelling of the emulsion created by the activator, yung sodium carbonate kanina or sodium hydroxide. So, pagka nagtuloy-tuloy kasi mamamaga yung emulsion kung sa roller system, matatrap siya, maiipit, magkakos yun ng possible artifacts or masisira yung image. Maiipit pa yung film doon sa loob ng makina ng ating automatic processor. Pero sa manual, hindi nga siya ganun ka-concern. Pero let's say, for instance, this is automatic processing, it will control emulsion swelling and enhance archival quality. So bakit nakakapag-enhance siya ng storage characteristic ng film natin? Because it will avoid na scrape off. Kasi pagka naipit yung gelatin sa loob ng emulsion between the rollers, magkakaroon doon ng gelatin take-off. Ang gelatin ng emulsion mababakbak. At pag nabakbak yun, ang result niya, yung image mo, hindi siya magiging good quality for storage. Yan. So pangit yung yung kanyang yung permanency ng image natin. Another is the sequestering agent. So sequestering agent naman natin often composed of chelates. So yung chelates natin, they remove metallic impurities which stabilize the developing agent. Na ang main purpose ng chelates is to make sure that walang sludges ng perform or walang mga yung mamumuo-muong kumbaga parang yung sa mixture yung parang may buo-buo, walang magpe-precipitate na na mga chemicals doon sa may natin sa may developing solution. So kasi yung tubig, so there are times na may impurity siya ng metals.
And also as the processing happen again and again, merong merong mga metallic ions na mapupunta dun sa may solution environment, and they could interfere dun sa proper action ng reducing agents and other chemicals mentioned here. So ang mag-stabilize nung ating solution is a sequestering agent. And then another, we have the solvent. So solvents naman, ang purpose naman nung solvent natin is sa kanya tutunawin lahat, sa kanya paghahaluin yung mga chemical. So ano pa yung mga common na ano dito is yung water. So yung water natin is the universal solvent. So ang purpose is sa kanya paghalu-haluin yung uh, mga chemicals na na-mention na dito. Yan. So chemicals are dissolved for use, like yung mga phenidone, hydroquinone, potassium bromide, yan, butyraldehyde sa kanya matutunaw. Kasi kung hindi sa presence niya, hindi magiging possible yung interaction ng mga chemicals for developing purpose. And so yun yung mga composition ng developing agent natin. Next, let's go to the fixer. So yung fixer solution naman, unlike the developer, ito naman ay acidic. Acidic naman to. Ang pH niya is less than 7. So ang pH niya ay less than 7, around mga 4 to 5. Mga 4 to 5 ang ano natin, yung pH ng fixer solution. Okay, so yan, yung components ng fixer natin, as mentioned here, we have the activator. So yung activator, siya naman yung nag-replace nung function ng stop bath. So gawa siya sa acetic acid na pang-neutralize nung basic na developer solution. So para hindi kagad maubos yung fixing capacity ng ating fixer solution. So pang-neutralize nung basic. So kaya siya acidic. And so fixing agent, yung mismong nag-make sure na mape-permanent yung image natin is yung ammonium thiosulfate. Siya yung taga-remove ng undeveloped silver bromide from the emulsion, or yung mga unexposed silver halide crystal na hindi dapat ma-develop pa, siya na yung nagtatanggal. So pagdating sa fixer solution, itong si fixing agent na ammonium thiosulfate, itatanggalin lahat ng hindi na-develop na silver halide crystal sa emulsion. Ang ititira lang yung mga na-develop. Okay, then we have the hardener. So hardener on the other hand, ito yung mas matibay na hardener compared sa naunang hardener ng developer. Gawa siya saan? Sa potassium alum. So potassium alum or any compound containing aluminum. So they stiffen and shrinks the emulsion. So patitigasin sa mas gagawin niyang rigid yung soft na gelatin para yung image na na-create doon is mag-permanent na. Para from time to time hindi siya hindi na ma-distort pa yung image na naka-record. Okay, so next we have we have the preservative. So for the preservative natin, sodium sulfite maintains chemical balance. So para hindi rin kagad masira yung ating fixer solution. And so nandiyan yung sodium sulfite, especially against yung oxidizing ability nung air sa yung kung mapunta man yung ilang components doon ng developing solution. Another one, we have the buffer. So yung buffer naman natin acetate. So taga-maintain siya ng pH. Parang siya yung halos ito yung sequestering agent kanina, pero sineparate yung buffer ng fixer. Ang main purpose is maintain yung acidic solution. Kasi kapag nawala yung pagiging acidic ng fixer, magiging hihina yung action ng mga chemicals niya. And another one, we have sequestering agent. So yung sequestering agent natin sa fixer, gawa naman sa boric acids and salts, na ang purpose nito is to remove aluminum ions. Yung aluminum ions na pwedeng mag-cause ng
pag-build up ng mga sludge or yung mga mag-precipitate na magiging poor na yung performance ng ating fixer solution. So parang yung yung mga fluids na may buo-buo na, and that is not good for the action of the chemicals of the fixer. So I have to stabilize them. So para rin siyang stabilizer. Stabilizer naman nung concentration nung dissolved particles dun sa ating fixer solution, si sequestering agent. Okay, then we have the solvent, katulad kanina, water. So, dito naman madi-dissolve yung other components natin. And para mag-interact itong mga na-mention ng mga chemicals na to. Okay, so yun yung mga major compositions ng ating fixer and developer. And yung next nating pag-usapan, let's have the maintenance and the maintenance of our processing solution. Pag-usapan natin yung maintenance and yung proper documentation nitong mga quality control test na to. Okay, so the first routine checks, yung mga routine na chine-check sa for maintenance of this chemical is number one, yung chemical monitoring natin. Chemical monitoring. Okay, so for chemical monitoring, regularly checking the chemical concentration. So yung chemical concentration ang pinaka-concern dito. Paano siya tine-check? Ang ginagamit ay test strips. Gumagamit ng test strips. Magamit ng test strips. May nilulubog na mga strips of nilulubog ng mga strips o mga strips in order to check yung response ng strips dun sa chemical. So kung magbabago yung kulay ng strips, it might indicate some changes in the chemistry of the solution. So this ensures that the chemical are active and not diluted. And so parang yung pH test, parang yung pH testing, yung litmus paper test, yan. And then we have another one na important for maintenance of this chemical solution is the temperature control and temperature control. For temperature control natin, dapat yung temperature ng ating processing system must be around 68 to 70 degrees Fahrenheit or 20 to 21 degrees Celsius. Pagka kasi nag-fluctuate dyan masyado, it can result to some sort of artifact when it comes to density formation. And yung sa may automatic processing, ang general rule natin usually dyan, si developer dapat, and developer must be at least, yung developer natin must be at least 5 degrees Fahrenheit and 5 degrees Fahrenheit higher sa water, sa wash water. So kapag pag ilulubog na yung film dun sa panghugas na tubig, dapat at least yung water na yung dulo, yung panghugas ng mga chemical solution, at least 5 degrees Fahrenheit below. Hindi pa pwede yung sobra sa 5, let's say 10, 20, masyadong masyashock yung film. Magkukulo-kulubot, and yung density noon ay magiging possible na masira. Kaya at least dapat 5 degrees Fahrenheit. Yan. So, and that is must be properly maintained between the developer and the water temperature. Okay, so, and then next thing to mention yung ating yung processor calibration.
Okay, so ang tinutukoy na processor calibration dito, so dapat properly check yung ating automatic processor, yung machine na pwedeng doon na lang ipapasok yung film, tapos siya na yung magpe-perform ng pag-immerse nung film sa iba't ibang processing solution. Then so it must be regularly checked to make sure na properly functioning. And so ang ano dito properly yung function ng automatic processor yung concern diyan, automatic processor natin. Okay, so next thing, pag-usapan natin yung ano natin, yung mga cleaning, yung mga dapat na to maintain yung quality ng processing solution, there must be also proper housekeeping. So yung ating cleaning task. Ayun. Number one is the daily. Okay, anong pasok dito sa daily cleaning natin? So yung surfaces ng processor must be wiped down. So kailangan wipe down the exterior surface. Yung exterior surface of the processor. Yan yung sa automatic processor yung pinaka ibabaw nun. Nababaklas kasi yung cover nun sa ibabaw. And ma-expose doon yung mga rollers, yung mga crossing over rollers, and pwede siyang punasan. So i-wipe down natin yon to remove residue. And para ma-remove yung any residue or spill nung mga chemicals na na, na nag-spill yesterday nung ginamit siya. So remove residue or spill as the film crossover from one tank to another. And so to avoid build up of chemicals na pwedeng mag-result to artifact formation. Then we have weekly cleaning naman. And so daily, every morning kung may automatic processor kayo sa automatic processor na magagamit dun sa may department, dapat every day bago siya sumalang ulit sa panibagong mga examinations, pupunasan muna yung pinaka top yung mga top rollers, yung ano natin yung crossing over racks. Yan, pwede yung punasan ng ng clean cloth or much better kasi yung clean cloth. Pagka kasi tissue baka bitak-bitak and maiwan doon sa loob. So better clean na cloth and matanggal yung nag-accumulate na chemical residue. Okay, for weekly cleaning, so we have the soaking of the rollers. For the weekly cleaning, nandiyan yung soaking ng rollers. And soaking the rollers in order to remove any film emulsion or debris. So removing debris. Okay, so yung rollers natin, ilulubog lang siya sa So yung roller cleaning, simple itong pang weekly roller cleaning. So yung mga rollers natin, ilulubog siya sa mga sa may solution, and that solution will be the one to somehow retrieve kung meron mong mga debris doon like mga gelatin na nakasuspend na pag i-generate matatanggal yung mga debris na yan, and that is performed weekly. And yung less frequent na ginagawa yung chemical reservoir cleaning. Ang chemical reservoir cleaning. Okay, yung chemical reservoir cleaning natin, this is monthly. At every month lang 'to ginagawa, at ang purpose nito is yung linisin yung chemical tanks. Yung chemical tanks kung saan nakalubog yung mga rollers natin. Yan, it should be drain and clean to remove katulad kanina mga debris, saka
to somehow replace yung mga old chemicals and yung old chemicals na nag-accumulate na sa loob ng tanks. To remove residue ng old chemicals and to somehow na rin avoid contamination na mag-continue kung may na-contaminate mang chemical doon na halimbawa nalipat yung some portion of the developer nung paglipat ng film doon sa susunod na tangke na nakapaglagay siya ng konting chemical ng developer and that will continue to contaminate yung mga susunod pang replenishment. So, tinatanggal na siya. Avoid the recontamination or simply avoid further contamination pa. Okay, so etong mga 'to, yung mga nangyaring cleaning na 'yan, they must be properly documented. So ano ba yung mga dapat dino-document natin sa quality control ng ating documentation? Ano ba yung mga dapat na dino-document sa paggamit natin nitong mga processing solutions na 'to sa automatic processor? So number one diyan, yung mga maintenance logs. So kailan nangyari yung mga paglilinis ng tangke o yung pagpapalit ng mga na-contaminate na chemical. So dapat properly recorded yun sa isang logbook. So yung pangalawa naman yung chemical usage. Yan. So especially ang pinaka-specific din sa chemical usage yung replacement nung developer sa kanang fixer. Kailan huling pinalitan, and kailan yung sumunod na pagpapalit sa kanya para makita kung nama-maximize ba or tama ba yung paggamit ng fixer and developer na yung mga chemicals na to hindi mabilis kagad nasira. Yan. So, and that is kasi it will help in proper budgeting of the department. Kung yung fixer sa developer wala pang isang linggo na sira kaagad, so it means na merong maling nagawa dun sa natin sa may mga sa processing room. So kaya yun isine-check yan, nilalag kailan yung mga kailan yung napalitan, kailan yung mga activities na involve yung paggalaw dun sa ating chemical solution. And it must be properly documented. And lastly is yung ating test results. Yung halimbawa yung results kanina, temperature testing, yung chemical testing na for maintenance ng chemical, dapat lahat yun naka-record. Yan, so yung pH testing, the temperature check, they must be properly recorded kung ano yung result ng mga test na yon. Kasi itong mga logs na yan, yung mga documentation sa logbook, hinahanap sila ng DOH pag magbi-visit to check kung talaga bang mini-maintain ng tama yung proper and standard operating procedures for safe handling ng yung yung proper standard operating procedure na magiging key for safe patient handling. And when it comes to in connection dito sa paggamit natin ng mga processing solution. So hanggang dito muna tayo sa ating discussion and we will continue this further dun sa natin sa mga succeeding pang topics. Okay, hello class. Do you have any question or clarification in connection to our topic? May gusto